Madam Go, tinanong po kayo kanina kung nagpunta kayo na Malaysia. Sinagot po ninyo, di po ba? Bakit hindi kayo nag-invoke your right against self-incrimination? Sige po, ngayon mag-i-invoke na po ako. Sorry. Kasi you can ask your lawyer na kung hindi naman connected dun sa mga kaso na i-final sa iyo, in numerous decisions of the Supreme Court, pwede kayong sumagot. Ano po ang kaso na hindi nyo pwedeng sagutin yung katanungan ko? You can ask. You can Your lawyer. confer with your lawyer. Your Honor, meron po kasi akong kaso po ng immigration po. Hindi, sinagot mo nga kanina na nagpunta kang Malaysia eh. Ang tanong ko lang, bakit hindi mo in-invoke yung right against self-incrimination? Ngayon, tinatanong ko, bakit ngayon i-invoke mo? Mas naintindihan ko na po yung rights ko po ngayon, Your Honor. Ano po? Mas naintindihan ko na po yung rights ko po, Your Honor. So, ibig sabihin kanina, hindi mo naintindihan yung karapatan mo. After numerous hearings doon sa Senado, ngayon mo lang naintindihan yung rights mo? Samantalang ini-invoke mo ng 1,000 times? Huwag mo kaming tanga, iha. Di ba? Kasi nagtataka lang ako, ini-invoke mo palagi yung right against self-incrimination eh. Pero wala namang connection dun sa mga kasong pinahal sa iyo. Halimbawa, tinanong ko lang, nagpunta ka sa Malaysia, sabi mo, oo. Pero ngayon tinatanong ko, bakit hindi mo in-invoke? Ini-invoke mo ngayon yung right against self-incrimination mo. Niloloko mo na kami. Tama yung sinabi ng aking mga kasamahan. You are making a mockery of the citizens of this country. Kasi hindi ka taga rito. Antipolo 2nd District Representative Romeo Acop called out Go for making a mockery of the Filipino people for repeatedly invoking her right against self-incrimination. Acop pointed out that Go had previously answered questions about her travel to Malaysia without invoking her right against self-incrimination. Tinanong po kayo kanina kung nagpunta kayong Malaysia, sinagot po ninyo, hindi po ba? Bakit hindi kayo nag-invoke ng inyong right against self-incrimination? Go replied that she now intended to invoke her right, adding that she now understands her legal protections better. Go reportedly first traveled to Malaysia before arriving in Singapore on July 21 and then Indonesia on August 18, despite being the subject of a lookout bulletin issued by the Bureau of Immigration. Authorities said Go was arrested in Tangerang City, Jakarta, Indonesia, on September 4. Acop continued to press the issue, citing the numerous Supreme Court rulings that allow individuals to answer non-incriminating questions, while reserving the right to invoke self-incrimination when answering a specific question that could expose them to criminal liability. Ano po ang kaso na hindi nyo pwedeng sagutin ang katanungan ko? Acop asked. Go responded by mentioning an immigration case, wherein her offenses included using fake passports and falsifying her nationality. Acop, however, argued that Go invoked her right against self-incrimination in situations where no connection existed between the questions asked and the cases filed against her. Acop accused Go of disrespecting the legislative probe process and making a mockery of the Filipino people, misusing her constitutional rights. Niloloko mo na kami. Tama ang sinabi sa akin ng aking mga kasamahan, you are making a mockery of the citizens of this country kasi hindi ka taga rito, he said. The Quad Committee's investigation has revealed that Go is indeed Chinese national who exploited loopholes in Philippine legal and identification systems to set up businesses supposedly linked to illegal syndicates. Batangas 2nd District Representative Jervil Lustros' interpellation revealed Go's ties to Lin Beoing and Ruijin Zhang, who were convicted of laundering $1 billion in Singapore, along with another incorporator, Huang Xiang, who was implicated in cybercrimes following raid in 2023. All four were involved in operating Philippine offshore gaming operators, POGOs,
specifically Hongsheng Gaming Technology and Zun Yuan Technology, which were linked to human trafficking and money laundering. It was likewise discovered that Gu fraudulently obtained Philippine birth certificate and passport through the late registration of the birth system, allowing her to run for public office and establish businesses. This fictitious birth certificate paved the way for Miss Alice Gu to solicit identification cards from different government offices, including the Department of Foreign Affairs, the Bureau of Internal Revenue, and the Land Transportation Office, Lustro said. Lustro called for immediate reforms to prevent foreign nationals from exploiting these weaknesses and recommended that the Securities and Exchange Commission implement stronger monitoring system to verify corporations' legitimacy. If you say po that you don't have any involvement with this particular lease agreement, or at least to your knowledge, you did not sign this document since you mentioned na hindi po sa inyo yung signature po na ito. I would like, nagtataka kasi po ako na yung sa 2022, the GIS or General Information Sheet ng Hongshen, nakalagay po dito yung alternate email address po nito is baofu@gmail.com. And consequently naman din, sa 2022 GIS ng Baofu, nakalagay po dito sa alternate email address ay ang hongshen17@gmail.com, which is the official email address of Hongshen. So, bali, nagkabaliktaran. Yung emails nila, official email nila, and yung alternate emails nila, the same. So, would you know how this happened po, Ma'am Alice? Your Honor, I have no idea po. Okay. In that case, would you also know na rin po on why the official mobile number and yung alternate mobile number ng Baofu at ng Hongshen ay magkaparehas din po? Your Honor, I have no idea po. So as a representative of Baofu Land Development, and sinabi niyo po kanina, you are an authorized representative, you were part of the Baofu Land Development Incorporated, pero sinasabi niyo po na hindi niyo po alam based on the GIS, kung bakit yung alternate email addresses, yung email addresses and yung contact details or numbers po magkaparehas sa dalawa? Mr. Chair, this might also mean there are, I don't know if it's the SEC, I don't know if it's our legal system, I don't know if it's our government agencies, pero something is wrong, something's amiss for two different corporations to enter into an agreement that are similar in contact, similar in addresses. Ultimo, email address magkaparehas, yung official and yung alternate, pati din yung mobile number, magkaparehas na rin halos. So, Mr. Chair, I'd also like to just put that on record na rin, na both of these Mr. companies... Chair, point of order, Mr. Chair. Point of order lamang. Mr. Chair, point of order. What is the point of order? Pwede bang makinig lamang si Alice Go? Nakikipag-confer sa kanyang abogado while congressman is talking eh. Pwede bang pakisabi sa kanya na makinig ka lang? Hindi ka nakikinig eh. Kaya na tumatawa ka pa eh. Hindi ko alam kung nakaka-insulto ka eh. Hindi ka nagtapos ng high school. Hindi po. ka rin nakapag-college. Hindi po. Ay pareho pala kayo ni Cassandra. Si Cassandra, nag-graduate na elementary. Hindi ka nag-high school, Cassandra, di ba? Hindi ka nag-high school sa Pilipinas, di ba? Cassandra, Hindi po ako nag-high school. dito ka nag-elementary, di ba? Kick out ka, ikaw ay drop out sa school, di ba? Sa Opo. Pilipinas. Opo. O saan ka nag-high school? Wala po. Ama. Hindi po ako nakapag-high school, Aba, Mr. Chair. pinag-uusapan namin kanina rito, you're 38 years old, Alice, hindi ka nag-high school, hindi ka nakatapos. Si Cassandra, 24 years old, hindi nagtapos ng elementary. Kaya sabihin ko sa inyo, ang galing nyo. Can you imagine, huwarap kayo sa Senado? Oo. Nagalit sa inyo yung mga senador. Oo. At umaharap kayo dito sa Kongreso. Ay hindi kami maaaring magalit sa inyo. Natatawa nga ako sa iyo eh. Oo. Eh kanina tawa ka ng tawa, hindi ko alam kung anong tinatawanan mo eh. But what I'm saying is,
hindi ka nakatapos ng high school, pero ang galing mong magsalita at ang galing mong magsinungaling. Tama ba ako, Miss Alice? Hindi po ako nagsisinungaling po, Your Honor. Hindi ka nagsisinungaling. So mula nung bata ka hanggang ngayon, nagsasabi ka ng totoo. Mula bata po siguro po may nangyari pong white lies, pero ngayon araw po hindi po ako nagsisinungaling po sa inyo, Your Honor. Kahit white lie, hindi ka nagwa-white lie ngayon. Hindi po ako nagsisinungaling po sa inyo. Talagang hindi ka nakapag-college, ha? Hindi po, Your Honor. Wala kang diploma ng high school. Wala po, Your Honor. Hindi ka nag-aral sa Grace. Hindi po. Hindi ka nag-aral sa Grace Christian High School. Your Honor, regarding po sa Grace Christian High School, meron po silang ina-alleged po sa akin na issue po sa citizenship po. I don't Kaya care I kung anong invoke po to- allegations yan. Ang tinatanong kita, kung ikaw ay nag-aral sa Grace Christian High School. Your Honor, hindi po. Okay. Sa kayo nakatira nung nag-elementary ka, nag-high school ka? Your Honor, ever since po nakatira po kami sa farm po. Saan? Sa farm po, Tarlac po. Farm Tarlac, sa Bamban ba? Opo, Your Honor. Doon ka lumaki. Opo, Your Honor. Marami kang barkada ron? Barkada po na bata, wala po. Kasi nasa loob po kami ng compound. Hindi ka lumalabas ng farm. For biosecurity po, hindi po. Bakit? Anong iimong sabihin for security purposes hindi ka lumalabas For ng farm? biosecurity po. Ano yung biosecurity? Ano ibig sabihin Biosecurity nun? po, para iwas po magkasakit po yung mga baboy. Iwas alin? Iwas po na magkasakit po yung mga baboy. Hindi ka naman, bio. Paano magkakasakit yung mga baboy? Pinapaliwanag sa akin ni Kong Dan Fernandez kung ano yung bio, pinapaliwanag niya sa akin. Ibig sabihin, si Kong Fernandez, medyo sympathetic sa'yo. Oo. Yeah. Hindi, bio Di ba? So, hindi ka pinapalabas dahil may mga alaga kang baboy. Opo. Yan po yung business po. So, wala kang barkadang anuman sa Babantarlak. Your Honor, bata po, wala po. Wala. Nung malaki ka na at medyo dalaga ka na, nagkaroon ka na ng mga kaibigan. Meron po, supplier ng mais, Supplier ng saan? gamot. Taga saan? Taga Banban din. Meron pong taga-Bamban, meron din pong taga-Concepcion, Okay. taga-Cabas. Kung ikaw ay hindi nagkaroon ng barkada nung bata ka pa, paano ka naging mayor ng Bamban? Barkada niyo po ba si Miss Alice? Naging kakilala ko po nung ako'y mayor 2001. Noong 2001, nakilala niyo. Sa paanong paraan niyo nakilala? Nagpunta po sa aking opisina nung ako'y mayor. Nag-apply po ng permit para sa kanyang piggery. Ano pong pangalan niyo? Leonardo Cruz Anunciacion. So, kinuha po ako ni Mayor John Feliciano upang siya po ang magiging partner ko po. Kaya ako naman po, pumayag ako dahil po marami po akong mga kakilala at marami po akong supporter. Kaya yung mga supporter ko po, ibinigay ko po sa kanya po kay Mayor Alice Goo. Pero hindi niyo po alam si Miss Alice Goo ay involved sa Pogo sa Bamban. Hindi ko po alam. Hindi niyo alam. Your Honor, hindi ko po alam. Pero nung kayo'y kausap ko, I think, kayo nakausap ko na dito, di ba? Nakausap ko na po kayo. Oo. Pinakilala niyo yung sarili Yun lang po. na acting mayor. Ano po? Yes po. Tinanong ko kayo kung ano ang involvement niyo sa Pogo. Ang sabi niyo wala, di ba? Pero alam niyo may Pogo. Alam ko Alam po, niyo po yun, may Pogo. Parang hindi pwedeng hindi niyo alam eh. ang Pogo po, alam ko po, isa illegal. Sa distrito po, alam ko lahat ng sugal sa distrito ko eh. Inaalam ko ho yun eh. Kaya alam nyo rin. Ano po, hindi ba? Alam ko po, yung Pogo is legal po. Alam nyo yung Pogo legal. Yes po. Sino po yung may-ari nun? Ang alam ko po, ang may-ari doon,
na nung po ako'y vice mayor, nag-apply po sila ng resolution para bigyan po namin ng resolution para po yung pong sungwang technology. Nung kayo po ay Vice Mayor, Opo. okay, hindi ka ba kinakailangan, Mr. Chair, na ang anumang pogo doon sa lugar ninyo ay meron pong lisensya sa bayan? Ano po? Alam ko po, mayroon po lisensya sa PubCorp. Sino po nagbigay ng lisensya? Alam ko po yung PubCorp po. Yung PubCorp. Alam po namin. Meron Pero po, hindi po, yung municipality dapat nakakaalam din, di po ba? siyempre po kami po, in-endorse po namin yung... Ayan, in-endorse po nyo. Sino po nag-endorse? Yung mayor? kami po ang Sangguniang Bayan. Ang Sangguniang Bayan. Siyempre, may basbas ng mayor. Siya pong nag-request. Sino po yung mayor? Si Mayor Alice Goo po. Si Mayor Alice Goo ang nag-request nung Pogo Opo, para na sa... bigyan ng lisensya ng Sangguniang Bayan at ang PubCorp ang nagbigay na lisensya. Yan po ang alam ko po. Therefore, alam po ni Miss Alice na mayroong Pogo sa Bamban at siya ang nag-request na ang Pogong yan ay sang-ayunan ng Sangguniang Bayan at kayo ang presiding officer ng Sangguniang Bayan. Opo, at bilang Vice Mayor po, in-endorse po nagkaroon po ng motion. So, Miss Alice, tama po yung sinasabi ni Mayor Orleo? Regarding naman po dun sa sinabi po ni Acting Mayor Anunciacion po, hindi po ako yung kausap po nila. Alin yun? Hindi po ako kausap nila. Hindi ka ang kausap nila. Pero ikaw ang nag-endorso ng Pogo at Sangguniang Bayan. Yung Pogo po na Junior 1 po, nag-apply po ng Hindi, resolution po sa ang kanila. sabi ni Acting Mayor, ikaw ang nag-endorso at Sangguniang Bayan ng Pogo. Oo, hindi. Hindi po. So, nagsisinungaling yung Acting Mayor. Teka, hindi mo. Yes, oo, hindi. Nagsisinungaling po yung Acting Mayor. Ang sabi ulitin ko sa inyo ang sabi ng Acting Mayor, kayo ang nag-endorso ng Pogo para bigyan na lisensya ng PubCorp at in-endorso nyo sa Sangguniang Bayan na siya ang presiding officer. Ngayon, sinabi nyo hindi. Ibig sabihin, nagsisinungaling yung Acting Mayor. Naka-teammate mo nung tumabo kang Mayor. Nagsisinungaling, oo, hindi. Your Honor, You're under oath. Opo, I'm under oath. You're under oath, Opo, and if you answer me, nagsisinungaling ba yung Acting Mayor o hindi? Hindi po ako yung nag-endorse. Teka. Sinabi niya Sinabi niya ikaw nag-endorse You answer me. Hindi po ako nag-endorse. Hindi ka nag-endorse. Ibig sabihin, nagsisinungaling yung mayor. Nagsisinungaling yung Acting Mayor. Your Honor, Teka. Bakit ka umiiwas? Sabi mo, hindi ka nag-endorse. Sabi nung mayor, in-endorse mo. Ibig sabihin, itong tanong ko, nagsisinungaling yung Acting Mayor. Oo, hindi. Your Honor, hindi ko po alam kung... Oo o hindi. Your Honor, hindi po ako nag-endorse. Teka. Hindi ka nag-endorse Tama. Yun ang sabi mo, di ba? Ang sabi ng Acting Mayor, ikaw ang nag-endorse. Ang simple na ng tanong ko Tagalog pa nga Di ba? Therefore, kung hindi ka nag-endorse, in-endorse, sabi ni Acting Mayor, ikaw ang nag-endorse, nag-isinungaling yung Acting Mayor. Your Honor, hindi po ako nag-endorse. Teka. Huwag mong babaguhin tong... Ano ba naman? Sasabihin mo lang yes or no. Yes or no lang, ba't papahabain mo pa na hindi ka nag-endorse? Uulitin ko ang tanong ko para kang yung sa budget hearing ng DepEd Ulitin ko ang tanong ko ang sabi ng Acting Mayor, ikaw ang nag-endorse. Ang sabi mo, hindi ka nag-endorse. Sino nag-isinungaling? Ikaw o siya? Your Honor, hindi po ako nagsisinungaling. Hindi. Therefore, siya nag-isinungaling.
I Teka, think, teka, oo. I think Hindi ka better nagsisinungaling, eh. Opo, I think, Your Honor, better Huwag tanungin mo po natin alipilugin siya. dito. Chairman, Hindi po, Chairman, hindi po. Chairman, Mr. Chair. Oh. Mr. Point of Chair, order, Mr. Chair. What is the point of order? Can we remind the resource person that when a member of this Congress is speaking, he should keep her or his mouth shut? Alam mo, hindi kita ipapakontempt. Papakontempt kita dito. Ayusin mo yung pagsagot. Now, Mr. Chairman, let me ask lang, Vice, Mayor. Mayor, yes, sir. mayroon Yes, ka Your Honor. mayroon ka bang kasama sa munisipyo that will corroborate and confirm that indeed Aka Alice Go endorse that document? May kasama ka ba na pwedeng mag-testify to corroborate your statement? Ang ano po, si Councilor Rene Rivera po, ganito po yun eh. Kinausap po daw ni Mayor Alice Goo si Honorable Councilor Rene Rivera para po ma-agenda po itong sungwang technology po. Mr. Chair, ilan po, sinabi niya, sinabi daw, ginamit mo yung daw. Huwag mo nang sasabihin yung daw, alam mo eh, ikaw naman no. Apo, Mayor, pambira ka naman eh. Hindi po. Mr. Chair, ginagawa kaming tanga ni acting mayor dito eh. Hindi po sir, hindi po. Hindi po. Oo. Sina- Hindi po ako high school graduate. Matalino ito eh. Oo. Huwag kayong magsabi ng daw. Nakakasiguro kayo, di ba? Hindi po ba? Hindi po ba? Ganito po yun, Mr. Chair. Ah, Sinabi po ni Rene Rivera, si Councilor Rene Rivera, gusto ko pong sabihin, Mr. Chair, na gusto kong malaman kung sino nag-isinungaling sa inyo. Sapagkat ang sabi po ni Congressman Paduano, we can cite any of you in contempt. Gusto kong sabihin po ninyo, bilang kapwa Pilipino at bilang kapwa public official, ang totoo, dito po, under oath po kayo. Opo. Oo. Sige po, yung tanong po ni Congressman Paduano, pakisagot lang po ng maayos. Sir, pwede pong pakiulit, Your Honor. Ganito po. You mentioned about a certain councilor that will testify and corroborate your statement that it is Aka Alice Go that endorsed such document. Sinong councilor ngayon? Si Councilor Rene Rivera po. Nandito ba siya ngayon? Wala po siya. Wala siya. But, Mr. Chairman, can we invite just to corroborate because I think it is not the mayor now is lying. It is Aka Alice Go who is lying. Sabi mo, hindi ka nagsisinungaling. Ibig sabihin, binabanggit mo, si acting mayor ang nagsisinungaling. Opo, Your Honor. Okay. Mr. Chair, inamin po niya na yung acting mayor po ang nagsisinungaling at siya ay nagsasabi ng totoo. Acting mayor, ano po masasabi niyo dyan? Kasi po ganito yung... Sinungaling daw po kayo. Kasi po ganito po yun, Chair. Tinawagin po ako ni Councilor Rene Rivera po na pinapa-agenda daw po ng aming Mayor Alice Goo itong sungwang technology po para susunod na session po na bigyan namin pong lono. Totoo po ba yun, Miss Alice? Pinapa-agenda nyo? Hindi totoo. Your Honor, hindi ko po alam yun. Hindi mo alam. Okay. Mr. Chair, can I Acting Mayor, sino po ang nag-apply ng lisensya sa PAGCOR ng Pogo? Alam niyo po ba? France. Okay. Ang pinapanggit mo, Ms. Goo, kayo ay Pilipina. Pero bakit sa lahat ng nakita kong korporasyon, kung saan kayo ay kasama, puro mga Chinese ang kasama nyo? Bakit po? Wala ba kayong tiwala sa Pilipino? Malaki po tiwala ko po sa Filipino. May mga Filipino naman po na kasama po sa corporation po. Wala, kinakailangan makita mo uli. Nakikita ko puro mga may iksi ang apelyido eh.
Kayo naman, no? Magaling kayo magsanungaling. Ito po bang nasa China Bank na ito? Ano yung ngayong figure dito? Pirma nyo to? Pirma nyo po ba ito? Your Honor, regarding po kasi sa bank transactions po, since I have AMLAC cases po, I invoke my right against self-incrimination po. Hindi. Pwede mo lang ang tinatanong ko eh. Kasama ba yon sa kaso mo? Your Yung pirma? Honor, Yung pirma? meron po kasing bank documents po and meron po kasi akong AMLAC cases po. Okay. Itong next, pirma mo ba to? Itong check dito. Paki-show nga kung pirma niya. Sabihin nyo lang pirma nyo eh. Oo. Kung pirma nyo lang. Mr. Chair, I'm so sorry po. Since related po sa Baofu po, I invoke my right against self-incrimination po. Okay. Sorry po talaga. Meron pa kayong biniling property sa Alphaland, Baguio? Your 2021. Honor, wala po. 2021. Hindi po natuloy. Hindi natuloy. Pinangalan nyo sa isang nagngangalang Ann Jaime. Totoo hindi? Hindi po natuloy. Totoo ba hindi na pinangalan mo sa isang nagngangalang Ann Jaime? Whether Hindi po. natuloy o hindi, pero pinangalan mo sa nagngangalang Ann Jaime. Hindi po. Pagkatapos po niyan, the Alphaland Management agreed to have the property of Alice Goo transferred from her name to the corporation. Yung pang ginawa nyo. Inaprobahan po ito ng chairman, ng assistant vice chairman. Your Honor, ano pong corporation po? Hindi, sa'yo. Property mo eh. Opo, pero ano pong corporation po? Alphaland. Opo, pero from, ano pong name po, Your Honor? Alphaland po, hindi po natuloy Bago ko magbigay yung pangalan, sabihin mo muna sa akin kung may property ka doon. Ikaw naman. Hindi po natuloy po yung property po, Your Pero Honor. nagbayad ka ng down payment. Opo, may down payment po ako binayaran. Hindi lang po natuloy. At cheque ang binayad mo. Opo. Okay. Meron akong copy ng cheque dito. Pakitingin nga kung hindi pirma mo. Ito ang pirma mo. Kasi kung iyong ani namin na ito'y binayaran mo ng 23,800,000 pesos, yun po yung cheque nyo. Totoo ba hindi? Your Honor, about po sa bank transactions po, and Hindi na kasama sa case mo to eh. Opo, pero may AMLAC case po kasi final po Hindi sa akin. kasama sa case mo ito. Opo, pero Isasama natin pagkatapos. Opo, pero lahat po kasi ng muna. bank transactions po sinama po nila. Hindi pa kasama ito. Ngayon lang to, hindi pa kasama ito. Kaya hindi po pwedeng sabing right to self-incrimination. Your Honor, Kahit tanungin mo sa abogado mo, hindi pa kasama sa kaso mo to eh. Your Honor, lahat po ng banks ko po. Nagbayad ka ba ng down payment sa Alphaland na ang pangalan Alphaland Baguio Mountain Log Homer Incorporated na 23,800,000 pesos, 800,000. Your Honor, lahat po kasi ng personal banks ko po ay may kaso po ako ng AMLAC Hindi pa po. nga kasama ito sa Kasama po Isasama pa lang natin. Oo. Ito, pakita niyo nga yung pirma. Hindi pa kasama ito eh. Kaya pwede mo akong sagutin dito. Ikaw naman, no? Your Honor, yung lahat po kasi ng banks po, sinama po ng AMLAC. Kaya I invoke my right against self-incrimination Your po. Honor, andyan ba yung AMLAC? I would like to find out, Mr. Chair, kasama ba itong kanyang down payment sa Alphaland Baguio Mountain na 23,800,000? Is this included in your AMLA investigation and cases that you have filed against Miss Alice Goo? Is this included? Not yet. Magandang hapon po, Your Honor. Yes. With respect to the bank accounts, we have filed a money laundering complaint, Your Honor. And the bank accounts mentioned therein, I can disclose the same. But I am not sure which bank Your Honor is referring Can to. I show you? Can I show you the
can I show you the check? And please, tell me if this is included in your AMLA investigation and included in the case against Ms. Alice Go. Mr. Chairman? Sir, if I may. That check refers to BDO account number 57-4801-8003, Your Honor. And we have filed a money laundering complaint against Ms. Alice Guo. But the money laundering complaint pertains to the payment to the Tarelco, Your Honor. Yeah, but this, As regards therefore, this is not included. Not yet, Your Honor. Okay, yon. Hindi pa included eh. Kaya hindi pa to kasama sa kaso. And I would like to refer this now to AMLAC na isama kasi gusto ni Miss Alice Go isama eh. Okay? Ito ba, ang tinatanong ko, ito ba'y pirma nyo? Pirma nyo ba ito? Your Honor, Sinabi mo na ito cheque mo. Sinabi mo na ikaw nagbayad ng down payment. Ito, nakalagay yung cheque, Alice Leal Goo, BDO, Tarlac Concepcion Branch. Your Honor, can I consult my lawyer po? Your Honor, please allow me to explain. Since isasama nyo na nga daw po siya Hindi kaso, pa nga kasama. Ikaw Opo. naman, no? Kaya Opo. tinatanong kita ngayon. Tinatanong kita ngayon, hindi pa kasama eh. Hindi pa kasama. Tinatanong ko lang sa'yo kung ito ay pirma mo. Yun lang. Opo, Your Honor. Ang explain po sa akin ng lawyer, ang right ko daw po ay I have right to refuse to answer po dahil pagka sinama na daw po yan, sa susunod po, it might incriminate myself po. Well, ibig sabihin, anyway, Mr. Chair, kahit na hindi identify, sinabi na niya man dito na cheque niya ito eh. Sinabi niya, nakalagay po Alice Leal Goo. Sinabi niya to, na cheque mo to at binayad mo ito. So, right now, Mr. Chair, I would like the AMLAC to get this evidence and to include this in your investigation and the charges filed against Ms. Alice Goo. Mr. Chair.